Natagpuan ng search teams ang 14 na bangkay sa gumuhong Sky Villa apartment complex sa Myanmar matapos ang malaking lindol doon noong March 28. Nangangamba naman ang mga kaanak na Pilipino na baka kabilang na ang nawawalang mag-asawang Edsel at Alexis Adalid sa mga narecover na mga labi. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Patuloy ang pag-recover ng mga labi sa gumuhong apartment building na ito sa Mandalay, Myanmar matapos ang 7.7 magnitude na lindol, magdadalawang linggo na ang nakalipas. Kabilang sa nag-aabang ng balita mula rito sa Pilipinas ay mga kaanak na mag-asawang sina Edsel at Alexis Adalid na nagtatrabaho bilang guro sa Myanmar. Sabi po nila 70% po na si Kuya po at si Alex po. Based po sa edad. Iyan ang posibilidad na kabilang ang mag-asawang Pinoy sa 14 na mga labing natagpuan, pero isa sa ilalim pa ito sa forensic examination katulad ng pagsusuri sa dental records para matiyak ang pagkakakilanlan. Parang durog-durog na po kami, sir, kasi hindi naman maganda yung balita na merong nakitang patay na bangkay na parang game over na din para sa amin yun pero at least makita namin yung mga labi. Pero ngayon pa lang, nanlulumo na ang pamilya Adalid. Dinala yung papa ko ngayon sa hospital kasi hindi daw siya makahinga. Umiiyak po siya sa meeting kagabi kasi yung papa ko kasi sobrang tagal na kasi, sir. Parang habang tumatagal, sir, parang nawawalan na kami ng pag-asa, sir, na mahanap sila, sir. Tuloy-tuloy ang koordinasyon ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamilya Adalid para sa update sa search operations. Kabilang sa Philippine contingent sa Myanmar ay ilang mga kawani ng Armed Forces of the Philippines. Ongoing pa rin po yung current mission nila doon, search and rescue operation. It's basically the element of time. When you say search and rescue, you are on a 24/7 because you're hoping that there will be lives are still that can be rescued. On the retrieval, it is assumed that as if everything is hopeless that you consider them already dead. Aminado naman ang pamilya Adalid na posibleng hindi basta-basta makadiskarte ang foreign search team sa Myanmar na nasa ilalim pa rin ng pamumuno ng military junta. Mahirap po yung pag-ask ng mga permission doon sa mga authorities doon sa Myanmar kasi alam naman natin kung ano ang status doon sa government po nila kaya hindi basta-basta po yung mga proseso doon kahit nga paghukay. Ngunit tiniyak ng AFP na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon sa Myanmar gamit ang specialized equipment sa paghahanap sa mga natrap sa mga gumuhong gusali sa Myanmar. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.